Asa Diba? langit, kantahin mo nga yun. Ale, ayan, bip na. Nandiyan, nasa linya na ho natin Game. ang pasang mas na President, Sir Obet Martin. Magandang umaga, Sir Obet. Good morning. Magandang umaga Magandang pa rin umaga ba? po, Sir Weng and Ma'am Weng at sa DCWB, isang magandang umaga po. Maganda at pa rin ba hindi ho umaga masyadong maganda, Maganda, napaka maganda sa mga Chinese ngayon dahil Konghei Patchoy. Konghei Patchoy, Pero sa ating mga motorista, medyo mabigat po yan, lalo yung mga gumagamit ng gasolina at sa diesel. Baka kailangan nyo lagyan ng poncan, cat-cat, yung inyong mga jeep. Pampaswerte. Pampaswerte ba? Diba? Hindi, may mga jeep na may ganun, yung may pusa na kumakaway-kaway, di ba, Sir Obet? Nadaan sa gano'n, di ba? Oo, Para- totoo yan. Ligtas. Pero- oo. Ligtas sa pahamak sa daan, di ba? Pero seryosong usapan, Sir Yes. Obet, yung 8 linggo na sunod-sunod na nagtaas ang presyo ng diesel, tapos accumulated na yata mahigit 6 pesos. 640 na, Sir Obet. Gaano kabigat yon para sa inyo? Nalulugi na ba kayo ulit? Katulad po ng dati na hinaing ng mga super at operators. Alam po ninyo, Ma'am Weng and Sir Weng, iisa po ang damdamin ng ating mga hanay ng jeepneys. Talagang nabibigatan na po kami. At ito nga po, kanong yung last week, magkausap po kami ng butihing chairman ng LTFRB, si Atty. Vigor Mendoza. At ito nga po yung agenda namin sa kanya. At itong linggon to, nagkataon lamang pong holiday ngayon, meron ho kaming supposed meeting para dito sa pinag-uusapan natin yung fare increase. Mukhang bukas ho ata, parang mukhang holiday din ho ata dahil sa Ramadan naman yata. Wala pa pong official declaration yon, Ka-Obet, pero go ahead. Opo. But definitely ho, Ma'am Weng, within the week, mag-uusap po kami, kasama ko si Mr. Boy Vargas at ang Busina, tungkol nga po rito sa pinag-uusapan natin. Talagang napakabigat na po sa amin yung 6 na beses ang itinasang krudo. So ibig sabihin, itutulok niyong muli yung inyong matagal nang nakabinbin na petisyon para po sa taas pasahe. Tama po yun at yun nga po yung napag-usapan namin, nahapyaw namin at ang butihing chairman ay may sinasangayunan din yung aming mga karaingan na kailangan magkaroon na ho ng pagdinig o sundin na yung aming mga paghihirap. At siyempre, kailangan din po natin ng basbas ng ating kalihim ng DOTR, Secretary Lopez. At palagay ko po, Ma'am Weng and Sir Weng, kaya na ho nating maipaliwanag itong mabuti sapagkat talagang mabigat na po sa amin yung 6 na taas na beses na itinaas ng petrol. Paano nga ba yun? Yung nakapending ninyo, Sir Obet? O 2 piso. Yun pong pinag-uusapan namin dito, 2 piso. Pero okay. alam po nyo, para tayong nasa palengke. Minsan, huwag naman pong magagalit yung mga taga-LTFR, taga-DOTR. Nagbabargain din po tayo dyan. Yung piso po sana, maipagkaloob. Noon po namin hinihiling. At noon pa rin po nyo kami na-interview ako, nasabi ko, pansamantala lamang ito, habang mataas ang presyo. Pero, Ma'am Weng, Sir Weng, tuloy po ang pagtaas na wala pong paggalaw sa aming pamasahe na ganun pa man. Oo. Sinabi ko sa ating mga kasapian na ipagpatuloy natin ang pagservice sa ating mga mananakay sapagkat ito yung ating obligasyon para sila ating mabigyan ng magandang serbisyo ihatid sa mga paroroon ng ligtas. Linawin ko lang, Ka-Obet, ang nakapending ninyong petition for fare increase ay 2 piso. Opo. Pero ang gusto ninyo, kahit ibigay muna habang dinidinig yung 2 piso, pagbigyan kayo ng piso na provisional fare increase. Tama po yun, ma'am. Ayun. At yun nga po ang kahilingan namin nung from the time from dating chairman na si Guadis, Mr. Guadis, pero hindi nga ho nagkaroon ng katuparan. Pero hindi nga po kami titigil para ito'y makuha namin sapagkat talagang umaaray na po kami. So, ibig sabihin, pati naman po si Miss Ma'am Medina ng Commuters Group, sumasangayon din po sa karaingan namin. At siyempre, tayo naman po, iniisip din po natin na Sir Weng and Ma'am Weng yung kapakanan ng ating mga mananakay. Sapagkat talagang hirap na rin tayo ngayon sa dami ng problema ng ating bansa, sa dami ng problema ng ating kinakaharap, naiunawaan po natin yan. Kanya ang aking pong pakiusap through your station, sana po'y magkaroon ng unawaan, intindihan at maintindihan yung sitwasyon namin mga driver ng jeepney. So ibig sabihin, ang 13 pesos ngayon, ang pagpagbigyan gagawing 14 pesos. Tama po yun, Sir Weng. At yun Kung yung lamang po, provisional ang pansamantala, ibibigay. hindi ho ito pang samang tagal. Kanya ako ho, hindi magsasamang paliwanag, lalo sa inyong istasyon na talagang naikinig halos sa buong Pilipinas sa talagang gusto ko ho
na ito'y pansamantala lamang na mataas ang presyo. Ang At problema, hindi ho siguro napakahirap po nawain yung sitwasyon namin na wala naman po kami ibang pagkukunan kundi ang pagmamaneho O lamang. kasi sabi po ng LTFRB, yung fuel subsidy hindi pa pwedeng ibigay ngayon kasi hindi pa pumapalo ng $80 per barrel sa world market ng sunod-sunod na 3 buwan ang presyo ng oil, hindi po ba? So medyo malayo-layo pa yon, kaya ang gusto ninyo mag-fare increase na. Tama po yan, pero yun nga po, nabanggit din po ng ating chairman ng LTFRB na bakit kailangan, parang magkakaroon po ng pagpupulong, ba't kailangan pa nating yung batas na yan, ba't kailangan pang umabot ng $80? Samantalang hirap na ang ating mga driver ng pampublikong sakyan dito. So isa po yan sa agenda namin na mapag-usapan din sa DOTR. Dangan nga namin po, Ma'am Weng, Sir Weng, abanang-abanang ating butihing kalihin dahil nga yung pangyayari doon sa nadumubog na barko, talaga namang, nakarecover na naman yata ng 58, nabasa ko rin sa inyong istasyon. Pero Talaga napakadami yung problema ng ating DOTR sa kasalukuyan. so pag ipapakiusap nyo rin sa gobyerno na baguhin na yung threshold na yun, yung $80 per barrel sa consecutive na 3 months. Baguhin nyo Tama. para umakmado sa tunay na lagay po ng mga nasa transport sector. Ganun po ba yon? Tama po yan, Ma'am Weng. Yun po yung aming sinusulong at ipinapakiusap na baguhin na yung batas na yan na huwag ng $80 sapagkat talagang napakabigat o gaya ngayon, 58, 57, 59 na ang 1 litro. Uulitin ko po, alahong pinagkukunan ang ating mga driver. Wala naman ho kami yung mga ibang pagkakakitaan kundi yung pagsiservis sa ating mananakay. Sabi ko nga ho, alam nyo, kung minsan, isasabway ko lang, bilyon-bilyon ho ang nawawala dyan sa flood control. Itong pampublikong sakyan, dapat to, maunawaan to. Kanya if by chance na magkausap po kami ng Pangulo, o susunod kami sa Pangulo na bigyan ng tamang subsidiya ang mga pampublikong sakyan sapagkat hirap na rin po kami. Ano po Hirap na klase hirap na rin po subsidy yung gusto ninyo, Ka-Obet? Maliban sa fuel subsidy, na sabi ko nga nakapako do sa threshold na pinag-uusapan natin kanina. Ano Tama pwede po. pang subsidiya sa inyo? Tama po yun, ma'am. Yun lang okay na sa inyo yung fuel subsidy, ganun ba yon? Well, magbigay lang po ng fuel subsidy. Ay, kanya ito, kung tawagin ko mamuhay sa band-aid solution. Pero Correct. makatutulong ko, okay lang ho muna, hindi tayo magtataas. Dahil naunawaan po natin ang sitwasyon ng ating bansa. Naunawaan po natin ang sitwasyon ng ating mga kapwa Pilipino. Kami hong mga tsuper sa pampublikong sakyan, marunong umunawa ng sitwasyon. Hindi po gaya na iba na puro pagsasamantala. Kami po, unawa at serbisyo sapagkat matagal na po kami sa hanap buhay na ito at ito lang po ang pinaghuhugutan namin ng kita para itustos sa pangangailangan ng aming pamilya. So ngayon ba magkano na take home pay ninyo, Ka-Obet? Dahil dito sa sunod-sunod na fuel price increases na ito? Alam mo, maming, depende po yan sa ruta Kung minsan, pag malayo ang ruta, medyo maayos, mga 700, 800, depende po sa biyahe. Yung maigsing ruta ho, kung minsan, mga 400 to 500 na dati nagsa 700, Lugi pa ba 800, yun? halos almost, sabihin ko mga 40% po ang nawawala o 30% sa income ng mga driver po natin. Dahil dito sa oil price hikes na ito. Pero ito Opo. lang, Ka-Obet, ano naman yung balik sa aming mga commuters? Kasi kami mga commuters, halimbawa magbabayad kami sa inyo, pinasahan nyo kami na mas mataas sa pamasahe dahil inaprubahan halimbawa ng gobyerno, wala kaming pagkukunan nun Na iba, wala kaming pagpapasahan. Umaasa rin kami sa minimum wage, halimbawa yung mga ordinary workers. Anong pwedeng balik sa amin nun? Dapat mas maayos sa serbisyo, di ba? Tama po yan. Ang pwede lang po naming maipangako, Ma'am Weng, through your station, yung maayos na serbisyo, pagbibigay ng kaligtasang serbisyo, paghatid sa ating mga paseros ng ligtas sa kanilang paroroonan. At sa katunayan po, Sir Weng and Ma'am Weng, nagko-24 hours kami upang matugunan natin ang pangailangan ng ating mga manlalakay na sila ihatid sa kanilang tahanan ng ligtas. Totoo po yan. Kami po yung 24 hours, ibang ruta namin upang kumita kahit paano at makapagbigay po ng maayos na serbisyo. Yan po ang po pwede kong maipangako. Kung mataas man po ang pamasahe namin, ay yung serbisyo ay gagandahan pa po namin. Pero paano yung mga ano ba yun, hindi na roadworthy na mga jeep, yung mga kalawangin na, dilapidated na target din ng operasyon ng LTO o LTFRB? Well, ito po noong nakaraang 2 weeks ago, nagkaroon po kami dito sa private motor vehicle inspection office sa
bandang Tomas Mapua. Yung privado po yan, din po there is no human intervention, dadaan po ang inyong sasakyan, lalabas po doon yung kung ano ang mga depekto ng inyong sasakyan. At yan po, katulong namin ng LTFRB, si Chairman Bigor, at natutuwa naman po sa kanyang concern about sa public transport. At last week din po, nagkaroon din po kami ng pagpupulong kay ASEC Nakanilaw, Marcos Nakanilaw, at binanggit po namin yung roadworthiness ng ating mga sasakyan. At Ma'am Weng, Sir Weng, ako po mismo ang nagmungkahi na kung ang isang pampublikong sasakyan, kahit modern o traditional jeepneys na hindi na fit for public service o hindi na roadworthy, hindi na ho natin dapat at hindi po masa sa inspeksyon, ipaayos mo na po lahat ang mga depekto at magkaroon po ng inspection hanggang sa ito'y pumasa. Ayun. Sapagkat kaligtasan po ang hinahanap ko rito, kaligtasan ng ating mga mananakay. Hihahabol ko lang ito, may obserbasyon daw Ka-Obet na luma na rin at hindi na pinapalitan yung mga lumang unit ng dapat ay modern jeep. Hindi na rin po malamig ang aircon, wala na rin konduktor, mausok din daw po. Modern bus na, hindi na modern jeep. Nga pala. Alam po ninyo, Ma'am Weng, Sir Weng, siguro sa katagalan na almost, gaya ng akin, almost 6 years na po, talagang kailangan magkakaroon ng proper maintenance. Sapagkat kumisan nga po talagang yung nabukas-bukas ng pinto na yan, talagang pinapasok mo doon, alikabok, na sanay nagiging humihina ang aircon. Pero ganun pa man po, mabuti nabanggit nyo yan, at iti-take up ko yan sa aking grupo na kailangan talaga meron hong regular cleaning ng ating air conditioning unit para ma-maintain yung lamig at ang ating paseros ay maging convenient at maging maayos ang kanilang pakiramdam habang sila nasa loob ng mga modern jeep. At saka sana wag yung sobrang punong-puno Ka-Obet, no? Kahit para rush Siksikan. hour, kasi hindi na rin, mahirap din po maging ordinaryong pasahero sa ganong klase ng siksikan na sasakyan, ha? Tama po yan, Ma'am Weng. Alam nyo, yun yung pong sardinas na batas na hinuhuli po ng LTO. Talaga kumisan, alam nyo, kahit even at LRT, hindi ho natin maiwasan yung para sardinas, especially during rush hour. Pagkat ang ating po mga mananakay, yung ating mga commuters, talagang gustong mauwi. Talagang kami naman, sa parte namin sa jeepneys, ina-advise po namin ng ating mga puno na po, itutulak pa rin po ang pintuan ng mga modern jeep na yan, pati yung traditional na yan. Wala ho kaming magawa, kundi ang isa kayo na lang din, pagkat ang lahat po'y nag-aapurang makawi upang makapiling ang kanilang mahal sa buhay. Panguli na sa akin, wala ko kayo nakataknang mga kilos protest na gagawin kasi mag-anibersaryo EDSA next week at itong hirit nyo, provisional increase, baka mahirap pa rin ibigay, lalo na pag next week naman, magkakaroon ng galaw na pababa naman. Pag bumababa, tumatahimik itong mga panawagan ng provisional increase. Alam mo, Sir Weng, Ma'am Weng, ibabalik ko lang po yan tanong yan sa DOE sapagkat sabi ko nga, dapat ang Department of Energy, pag tumaas ang presyo, nagre-report to sila na ito ang dahilan. Pag bumaba ang presyo, nagre-report din sila na ito ang dahilan ng pagbaba. Wala po tayong ganon. Ang kanilang ginagawa tuwina, every week, every Tuesday, o may pagtaso tayo, o may paggalaw sa pagtaas. Dapat to yan, ipinaliliwanag bakit ba tumaas. Noong araw, sabi, dahil nagkagyere ka sa Iran, hinigyan ng Amerika ang Iran, ganyan. Ganun din naman Sanhi ngayon. ng pagtaas ng diesel. Paano naman po yung mga buffer stock natin? Oo. Oo nga. Yun Yung po yung naka-reserve na. tinatanong ko. Ibig sabihin, ang ating mga provider, nagte-take advantage po rito, Ma'am Weng and Sir Weng. Paano may buffer stock na good for 2 months? Yun Sana pala. po maging makatao ang ating mga big three and small players na huwag magsamantala sa ganung pagkakataon, kundi tayo magkaroon ng isang damdamin na ang damdamin na yan para sa ating mga kapwa Pilipino na magtulong-tulong po tayo. Yun. Okay. So walang Ikaw, kilos Isa. protesta sa Wala. mga susunod na araw, wala. Wala po kaming Wala. planong sa protesta, Sir Weng, Ma'am Weng, Opo. kundi ang Pasang Masta, ang aming hanay, ang Busina, ang Altodap, at maraming grupo, kami po'y nag-oobserba lamang sa nangyayari sa ating pamahalaan, pero yung serbisyo publiko, kami po'y magpapatuloy sa ating mga mananakay. Alright. Maraming salamat sa oras, Ka-Obet. Good luck po Salamat sa sa inyo. inyong pulong sa LTFRB. Maraming salamat, Ma'am Weng and Sir Weng, at isang magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Good Salamat. morning and happy Chinese New Year, New Year, Ka-Obet. yan. Si Happy Obet New Year, Martin. Happy New Year, Happy Chinese New Year. Kung may patsoy po sa inyong Ayan. dalawa at sa Thank mga you. nakikinig. Obet Martin, ang presidente po ng Pasang Mazda.